Bago natin simulan ang kwento, ay humingi muna ako ng paumanhin sa inyo dahil hindi tayo kagad nakapaglapag ng ating mga video. Gaya sa inyo, may ibang gawain din ako dahil hindi sapat yung kinikita natin. Pero okay lang, huwag nyo munang skipahan ng ads ang ating video upang kahit papano matugunan yung ibang pangailangan ko. Maraming salamat. Simulan na natin. Sa paglapit ng aswang sa bubong, agaran din naman itong hinila pababa ni Nuli. Pagbagsak nito sa lupa, agad rin naman itong hinawakan ni Nuli sa may liig nito. Sabay kaladkad papalayo sa bahay ng may-ari ng palayan. Habang umuungol ang aswang na yon, panay ang ginagawa nitong pagpupumiglas habang hawak-hawak niya. Kahit anong gawin nito, hindi niya magawang maialis ang kamay ng antingero sa pagkakahawak nito sa kanyang liig. Nang tuluyan na silang makalayo sa tahanang yon, pinili ni Nuling ipako ito gamit ang buhay na salita na kanyang alam. Dahil na rin sa kakaibang abilidad ni Nuli, kung kaya't nagawa niyang makapag-usal ng mga buhay na salita na pinagkaloob ng mga diwatang gabay niya. Sa pagkakapako ng aswang, doon na sinimula ni Nuli ang pakipag-usap dito. Demonyo ka? Bakit mo niyanggaw ang napakabait na taong yan? Ha? Tanong dito niya. Matapos niyang makapagtanong, tanging pagpumiglas lamang ang naisip gawin ng aswang. Pilit inalis ang kamay ni Nuli pero hindi niya ito magawa-gawa dahil kasing tigas ng bakal ang pagkakahawak nito sa kanyang ulo. Maya-maya pa, pinili na lamang ng aswang na sagutin ang mga sinabi ni Nuli. Nag-iisa lang ako sa buhay. Wala na akong kapamilya at kadugos sa lupang ito. Nais ko mang hindi mangyanggaw ng tao, pero wala akong magawa dahil ito ang nais ko. Sagot ng aswang. Dahil sa sinabi ng aswang, ay halos kumunot ang noo sa galit ni Nuli. Alam niyang marami itong kasama at gumawa lang ito ng rason upang makatakas sa mga kamay niya. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang taong sinungaling. Mamamatay ka rin naman lang. Gumagawa ka pa rin ng paraan para madagdagan ang iyong kasalanan. Bakit hindi mo sabihin ang totoong pakay mo sa taong yan? Ha? Sagot niya. Matapos niya itong gawin, halos hindi makasagot ang aswang. Sa pag-alis ni Nuli ng kanyang kamay sa aswang, ay kitang-kita niya ang labis na pagngisi nito. Nang maialis ni Nuli ang kanyang mga kamay, agad din namang umakmang tumakas ang aswang na yon. Pag-amba nitong pupula siya sa kanyang kinaroroonan, bigla itong napatigil. Nang biglang sumipol itong si Nuli. Gulat na gulat noon ang aswang dahil ang kanyang pakiramdam noon ay merong kung anong bagay ang nakatali sa kanyang buong katawan. Ni hindi niya magawang tumayo na para bang may nakatagan sa kanyang ulo na sobrang bigat. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang bumagsak sa lupa ang aswang na yon dahil hindi na nito nakayanan ang mahiwagang pamako ni Nuli na natutunan niya kay Manong Duming. Sa pangalawa kong pagsipol, kakainin ka na dyan ng lupa. Kung ako sa'yo, bago mo tanggapin ang kamatayan mo,
kahit papano, pilitin mong gumawa ng mabuti. Wika ni Noli. Habang patuloy ang kanyang pagtatanong sa aswang na yun, bigla siyang natigilan nang makalanghap siya ng napakasangsang na amoy sa buong paligid. Kasabay ng pag-amoy dito ni Noli ay ang unti-unti niyang pagrinig ng pag-aangil ng isang kakaibang mga nilalang. Agaran din niyang nasipat ang kanyang likod upang malaman kung sinong bisita ang paparating. Habang umiikot ang kanyang paningin, doon niya nakita ang 3 babaeng matanda na nakatayo sa gitna ng palayan. Nanlilisik ang mga mata nito at nakasuot ng maiitim na saya na kadalasang sinusuot ng matatanda. Habang nakipagtitigan dito si Noli, pinili niyang sumipol upang mas lalong humigpit ang pagkakapako ng kanyang naging bihag. Sa pagrinig ng aswang na yon ng kanyang sipol ay ang pagsubsob nito sa lupa. Umiiyak na ang nilalang na yon, pero hindi ito pinakitaan ng awa ni Noli. Habang dahan-dahan siyang lumakad, hindi niya magawang maialis ang kanyang paningin sa 3 matandang kanyang nasilayan. Ilang sandali pa ang lumipas, bigla niyang nasipat ang mga ito na panay kamot na sa kanilang mga katawan. Hinayaan lamang itong gawin ni Noli upang mapakiramdaman niya ang mga susunod na mangyayari. Sa bawat pagkamot ng matatandang iyon ay ang pagkalagas ng kanilang mga balat na animoy mga ahas na nagpapalit ng mga balat. Hinubad na din ng mga ito ang kanilang mga kasuutan at nag-umpisa ng gumawa ng bagay na hindi ordinaryo sa mga mata ng tao. Ang isa sa mga ito lumiliyad-liyad na sa kanyang kinatatayuan, habang ang dalawa naman ay panay ang pagbubungkal sa lupa. Nagbubungkal ang mga nilalang na yon na parabang meron itong hinahanap na bagay sa palayan. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na ngang nagsiuslian ang mga malalapat nitong mga pakpak. Habang humahaba ang kanilang mga braso at binti, rinig na rinig ni Noli ang mga pag-aangil ng mga ito. Sa pagtalas ng kanilang mga kuko ay ang pag-umpisa nilang lumipad patungo sa kinaroroonan ni Noli. Agad din namang kinuha ni Noli ang kampila ni Barangao upang kahit papano ay makapaghanda siya sa nalalapit na labanan. Alam niyang walang panama ang mga aswang sa kanyang abilidad na alam, pero mas pinili niyang maging maingat sa kanyang gagawing hakbang dahil sa wala siyang kasama sa lugar na yon. Habang tumatakbo si Noli papalapit sa mga ito, ay ang unti-unti niyang pagsanib sa mahiwagang anino. Nang masilayan ng mga aswang ang wangis ng isang diwata kay Noli, nakapagtatakang hindi nagawang matinag ang mga ito. Marahil ay napaka-importante para sa kanila ang bihag na hawak ni Noli, kung kaya't wala na silang maaring pagpipilian, kundi ay ang humarap sa isang bunggaitang antingero. Sa paglapit ng bawat panig sa isa't isa, muli nang sumiklab ang umaatikabok na labanan. Dahil sa napakaliwanag noon ng buwan, pinili ni Noling wag lumitaw sa sikat nito. Gawa ng may nabanggit kasi sa kanya si Barangao noon tungkol sa sumpa ng kampilan na kanyang nagsisilbing sandata, na kapag walang ulap sa buwan
ay hindi niya maaring dalhin ang kampilan sa kalangitan. Dahil kapag ginawa niya ang bagay na yon, merong mahiwagang baging na pupulupot sa kanya upang manatili siya sa lupa. Hindi mawawala ang baging na yon hanggat hindi niya magagawang bumalik sa kanyang tunay na kaanyuan. Napakadelikadong mapupuluputan sa baging na yon ayon sa Barangao, sa kadahilanang ito ang dagdag pahirap niya sa kanyang labang sinusuong. Anong ginagawa mo, antingero? Sugod! Lipad, habulin mo kami kung magagawa mo! Sigaw ng isang aswang. Nang marinig ito ni Nuli, ngumisi lang naman ito at dahan-dahang nagliliwanag ang mga ugat niya sa katawan. Kasabay ng pagngisi ni Nuli ay ang pagtawag niya sa espiritual na tanikala. Ibinudbud niya ito sa tabak dahil ayaw niya munang gamitin ang kampilan. At isa pa, kailangan niya ang tanikala upang magawa niyang malabanan ang mga aswang na lipad na kasulukuyan niyang kinakaharap ng mga oras na yon. Sa pagbudbud ni Nuli ng tanikala sa tabak, panay naman ang pagsugod sa kanya ng mga aswang. Hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon upang magawa niya ang kanyang mga nais. Alam kasi ng mga aswang na mahirapan silang makalapit kay Nuli sa oras na makumpleto na nito ang kanyang armas. Ilang sandali pa ang lumipas, nagsabay-sabay na sumugod kay Nuli ang mga aswang na yon. Kitang-kita na kasi nila si Nuli na tinatablan kung kaya't kampante sila na magawa nila itong kitila ng buhay. Dahil sa nahirapan siyang ibudbud ang tanikala sa tabak, naging pagkakataon naman ito ng mga aswang upang isagawa ang kanilang mga atake. Habang si Nuli ay nakaluhod sa lupa, bigla nila itong pinaulanan ng pagkalmot, gamit-gamit ang kanilang napakahabang mga kuko. Sa patuloy nilang pagsaksak sa kanyang katawan, bigla silang natigilan nang tumawa si Nuli ng napakalakas na parabang hindi ito seryoso sa kanyang kinalalagyan. Nang akmang lilipad na ang mga aswang upang lumayo sa kanya, biglang nagulat ang mga ito nang may biglang umuslit na gininto ang kamay sa likod niya. Pag-uslot nito ay kasabay ng kanyang napakabilis na paggalaw upang hindi na makapalag ang mga aswang na yon. Nang tuluyan na silang dakmain ni Nuli, ay wala na yung nagagawa. Habang tinititigan nila ang antingero, unti-unti na silang nakakaramdam ng takot para sa kanilang mga sarili. Hindi ako naging antingero lang upang mapaslang ang lahat ng mga aswang. Pagatandaan nyo sana na ang nililipol ko lang ang mga aswang na maperwisyo sa mga ordinaryong tao. Wala kayong sapat na lakas para bigyan kami ng malalim na sugat sa aming mga katawan. Ang sugat na nakikita nyo sa akin ay isang pambubulag lamang na nalikha ko sa pamamagitan ng birtud ng bubuyog. Ngayong hawak ko na kayo, tapos na ang laban para sa gabing ito. Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo. Pagpasensyahan nyo na yung boses natin ngayon dahil sa lamig ng panahon, sumusulpot yung mga sakit kagaya ng ubo. Medyo nag-iba yung lalamunan natin Ulan ng ulan. Sa mga nakatira dyan sa Luzon, lalo na dito sa Visayas o sa buong Pilipinas, ingat-ingat kayo dahil may bagyo na namang paparating. Ingat po kayo palagi. At sa mga binanlas ng baha, sana makakabangon din kayo. Maraming salamat.